Yan. So, mapagpalang umaga sa ating lahat, no? Balita ko tong bakulaw na ito, sat-sat daw ng sat-sat sa wallpaper niya. Ano ba, Norberto, ha? Nagpapanggap ka na isa kang maraming nalalaman? Alam mo, wag ka na magpapanggap, ha? Tsaka wag ka nagbibintang ng scammer kung wala ka namang patunay. Pakialam mo sa buhay ng kapwa mo. Anong pakialam mo naman sa organisasyon ng ibang tao? Ha? Napakagarapal na mukha mo. Ha? Wala ka na ngang inambag, mayabang ka pa. Ang yabang mo pa naman sa live video mo na pinagmamalaki mo na mabuti kang tao. Pero yung ginagawa mo, ha? Harap-harapan mong ginagago yung mga tao. Ano naman pakialam mo sa buhay ni Lito? Ano naman pakialam mo sa buhay ng isa? Ano naman pakialam mo sa buhay ko? Ha? Yung mga paratang mo na yan, ay kung talagang matapang ka magkita tayo dito sa Pampanga. Yan ang kung talagang tunay ka misyoner, magkita tayo dito sa Pampanga. Naghahamon ka pa naman kaya sa akin, ha? Kung tunay ka rin PBMA, punta ka dito sa Pampanga, sa Dao. Oo, harap tayo dun sa NBI. Tapos, yung mga paninira mo na ganyan, na walang ebidensya, yan ang magbibigay sa'yo ng mitya mo. Dahil tanga ka bobo ka hugas kamay. Ha? Yan si Norberto Javier, yan, na nagpapanggap yan na nagserbisyo daw kuno sa amin. Hindi naman nagserbisyo yan. Nagpapanggap yan, no? Impostor yan. Ha? Alam mo, hindi mo kilala ang pagkatao ko. Dahil hindi ka naman talaga nakaabot sa material kong katawan. Ha? Anong sabi mo? Kala-live mo lang dyan, basura ka naman yung live mo. Ano ba namang live na yan wala man ng patutunguhan? Kung maghahabon ka, dapat dito ka mismo pupunta sa baluarte ko. Kung matapang ka ba naman kaya Di ba? Pakalat ka ng scammer. Pakialam mo naman sa ibang samahan kung naniningil sila ng nila, ID nila. Karapatan nila yon. Nagampanan ang mga obligasyon nila doon. At wala ka rin pakialam dito sa sama namin. Baka ikaw ay basampahan ka ng kaso at baka bumaliktad yung sikmura mo. Wala akong pakialam sa iyong basura ka. Ngayon, maghaharap-harap pa rin tayo ng pagdating ng panahon. Yang pagmumukha mo na yan, tatandaan ko yan, sasabihin ko sa'yo, Kahit saan ka pang lupalop ng mundo. Kasi hindi ako nagsasayang ng panahon sa mga basurang kagaya nito no? Nag-live ako today. So sa mga nandirito po, sa mga live on streaming ko, yung mga mahal kong mga kapatid or mga anak, pa-report na lang po yung account ni Norberto Javier. Kasi yan, nagpapakalat yan ng mga false na mga paninirang puri. Dahil yan naman ng tao na yan, kasama yan doon ng mga round-upper na scammer. Maraming alam yung hayop na yan na kesyo daw ganyan, ganito ganyan, kahit hindi naman totoo, no? Paninirang puri yan. Bakit ka nakikialam sa organisasyon? Alam mo, yung kagaya mong walang alam ang utak, manahimik na lang. Baka masanggalang ka sa ginagawang mo yan. Pag maninira ka, dapat siguraduhin mo yung pagmumukha mo nga rin, tignan mo yung pagmumukha mo, bakulaw. Norberto Javier, ang lakas mo manlait sa akin, putang ina, tignan mo yung itsura mo, mukhang bakulaw. Sino ka para bastusin ako? May naglalandakan mong PBMA missioner ka? Sa ID ka lang missioner. Pero dun sa gawa, palpak ka. Mahirap yung ganyang ugali, nagbabait-baitan sa madlang people, pero ginagawa mo, pinipirahan mo yung mga tao. Pag tinatakbo mo yung pera ng tao Ang gusto na ito ni Norberto Javier, papasok sa mga samahan, nakikinabang sa mga pera ng mga membro. Di ba? Lumabas din yung katotohanan na tinanggal ka din sa PBMA International kasi sinisiraan mo rin yung nandiyan sa grupo mo na yan. Di ba? Kalalay mo pala, sinisiraan mo yung lolo't lola. Ibig sabihin, tinanggal ka dahil masama ugali mo. Yan. Tapos, nagkakalat ka ng tae sa ibang samahan. Itong samahan ko na ito, malinis ito Kung talagang matapang kang bakulaw ka, baba ka dito sa Pampanga. Harap tayo dito sa NBI, pipirma tayo ng waiver. Yung paninira mo na binibintang mo sa akin na hindi ko naman inugali,
na ugali mo naman yung binabanggit mo doon, na impostor ka, scammer ka, patunayan mo sa akin yung mga paratang mo na yan. Sasabihin ko sa'yo, ikaw na bakulaw ka. Wala ka pang katiting sa mga napagdaanan ko dito. Dahil hindi ka naman nag-spiritual. Pera inaatupag mo. Ha? Ano ba yung tinitignan mo sa spiritual? Pera ng tao eh. Hindi naman yung spiritual ng pagiging Ruben ang tinitignan mo. Ha? Yung wala kang alam. Itong kaharap mo na ito, hindi mo to kilala. Kaya mag-ingat po kayo dyan sa Norberto Javier. Nagpalipat-lipat po yan ng mga samahan para may madidinggoy na tao. At may liligaw po niya ng yung mga tao sa maling mga turo niya. Mag-ingat po talaga kayo dyan. Oh. Kalalive nga lang niya dun eh. No? Sinisiraan niya yung lolo't lola eh. Dun daw sa 2 Kings. Kaya nga tinanggal ka eh. Kasi nga pangit ugali mo. Akala ko ba mabuting tao ka? Tapos ngayon, nagsasalita ka ng mga laban sa kanila, against sa kanila. O kasi hindi ka tunay na PBMA. Ha? Ang tawag ko sa'yo, demonyo. Demonyong pangit na bakulaw. Kahit saan ka pumuntang organisasyon, meron niyang voluntarism or contribution. At pangalawa, hindi ka pwede makialam dyan dahil hindi mo naman tinatag yan eh. Bakit nakikialam ka sa mga tao sa paligid na yan? Kung magbayad sila ng ID nila doon, wala ka na doon. Dahil hindi naman ikaw ang gumagawa. Mukha kang pera. Napapagalataan kang mahilig ka sa pera dahil mahilig ka makialam sa trabaho ng iba. Ha? Pinakikialaman mo yung trabaho ng kapwa mo, yung sarili mong buhay, hindi mo trabahuin. Ha? Hanggang kailan ka manluloko ng kapwa mo sa mga mali mong paratang? Diba? Hanggang kailan mo silang bubulagin sa mga mali mong gawain, Norberto Javier? Ha? Hanggang kailan? Naghahamon ka sa akin na inom tayo ng lason, naipunta ka dito sa Pampanga. Dito mismo sa baluarte ko, ipagmayabang mo yung tapang mo, talagang totoo ka. Ganun lang yan. Kasi pag sinasabi-sabi mo ganyan na paninirang puri mo, ako sa buong buhay ko, wala akong ginawa na ganyan. Yung sa sinasabi mong paratang mo sa akin, hindi ko gawain yan. Gawain mo yan kasi ikaw ang member sa PBMA. Kaya ka tinanggal kasi nagsasabi-sabi ka doon at pinipirahan mo yung tao, sinachat mo yung mga membro ng paisa-isa. Yun, mention name ko po yan, Norberto Javier. Alias bakulaw na pangit na demonyo, okay? Ang okay lang sa akin, kung tutoy ang tingin mo, hindi ko naman kailangan ng pagrespeto at kabastusan mo dito sa social media. Dahil ako, hindi ako pwede magpalupig sa mga taong may bakulaw ang pag-uugali na nagpapanggap na PBMA, nagpapanggap na misyonaryo, pero pangit naman ang ugali, no? So, mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? Binabati ko kayo lahat. Sa lahat ng mga samahan, kung sino man po nakakakilala dito, sa taong yan na gumagawa po sa inyo ng mga hindi magandang gawain, noon pa man, mayroon po yung Facebook account, pakireport na lang po yung account niya na Norberto Javier. Yang tao na yan is pumapasok po ng iba't ibang samahan para makapanloko ng tao at makapanligaw ng mga kaluluwa tungo doon sa mga kamaliang katuruan niya, no? Kaya nga tinanggal po yan sa PBMA International, no? Doon sa 2 Kings kasi balita ko kung ano-ano yung ginagawa mo doon, katarantaduhang gago ka. Pinipirahan mo yung tao, pag hindi nagbibigay, sisiraan mo yung mga nandoon. Ha? Pagkatapos, ako na wala naman na ginawa sa'yo, hindi mo naman ako kakilala na personal, atakihin mo ko dito, ano ka, may saltik ka sa utak? Kung may diferensya ka man sa pag-isip, mayroon tayong espesyalista dyan. Huwag ka mag-alala, papagamot kita, kawawa ka naman. Kaya, yung mga tao kasi ngayon, kaya yan nagaganyan sila minsan, naninira ng kapwa kasi may sakit sila sa pag-iisip eh. May doktor po tayo dito, may psychiatrist po tayo sa pag-iisip, baka gusto mo pong magpagamot. Ha? Kung gusto mo po magpagamot, Norberto Javier, dahil nakikita ko po yung mga sintomas sa pagkatao mo na mayroon kang saltik sa utak, mayroon po tayong special na doktor dito para sa pagtingin ng utak mo. Oo, kawawa ka naman kasi lumalala na yung sakit mo eh. Nagpapakalat ka ng mga chismis. Ha? Inaaway mo lahat ng tao, hindi ka naman pinakialaman. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha?
Kung sino-sino yung mga dinadamay mo. Ha? Ayan ang mga problema sa mga tao ngayon. Masyadong nababaliw sa mga nalalaman lamang nila na kapiranggot, no? Akalain mo, hindi nga kita pinakialaman na hindi tayo magkakilala. Bakit sabi mo na magkakilala tayo? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? 'Di ba? Ito si Norberto Javier, nakitaan ko po ng sintomas sa video niya pag nagla-live yan yung mukha niya. Inaurahan ko na nakita ko po talaga may problema siya sa pag-iisip. Kaya Norberto, kung gusto mo magpagamot, may psychiatrist dito ha. Huwag ka lang mahiyang lumapit. Baka nahiya ka lumapit magpagamot, kawawa ka naman kasi yung sinasabi mo, pay-bay-bay yung sinasabi mo ha? Winawar prick mo yung mga tao dito Alam mo yon? Hindi ka na manubra sa akin, sa totoo lang. Ano bang pinagmamayabang mo sa buhay mo? Pinagmamalaki mo yung ID mo? Sa ID ka lang naman dyan, pero tinanggal ka nga kasi nga, salbahe yung ugali mo. Kaya mahirap yung mga, yan ang sinasabi ko sa inyo. Mahirap po magbuhat ng sariling bangko. Kung mismo nga, yung sarili nga niya doon, tinanggal siya doon sa PBMA International. O, di ba? Okay na sana kung magbubuhat ka ng bangko kung talagang marami kang napatunayan. Kung sana sabi mo marami kang nalalaman, bakit hindi mo kilala itong kaharap mo? Di ba? Kung marami kang nalalaman, bakit hindi ka sikat? Ha? Nagpapasikat ka sa sarili mo lamang nakakayahan sa paninira, no? Huwag ka mag-alala. Mayroon kaming doktor dito sa psychiatrist. Kung may problema ka sa pag-iisip tsaka sa sarili mo, papagamot kita. Kahit gastusan ka pa ng 10 milyon, walang problema sa akin. Oo. Bibiyakin natin yung utak mo, titingnan natin kung anong bang laman yan, bakit ganun kadumi. Saan mo nakuha yung mga paratang mo na ganyan? Alam mo yung mga chismis-chismis na ganyan, minsan, yung mga chismis ng isang tao na wala naman ay tulong sa organisasyon, yan ang sumisira sa samahan. Yung chismis ng taong wala namang ganap sa loob ng organisasyon. Yan si Norberto Javier, kasama po yan ng mga run-upper na nangunguliksyon ng pera sa mga bawat chapter. Yan ang ginawa nila kasi nakaano ka naman naka-investigasyon. Pinaimbestigahan na kita. At lumabas naman ang resulta na ikaw daw ay nangungulikta ng mga pera sa mga tao kasama ka ng mga round-upper. Tapos yung ginagawa mo, binibintang mo sa iba. Totoo yan. Ang tao kasi, pag naninira, mayroong baho na ayaw niyang malaman. Yung pala, kasama pala siya doon sa mga round-upper na gumagawa ng kalukuhan. Tapos sisiraan niya yung isang tao na nananahimik naman. Sisiraan mo si Lito. Ano namang ginawa sa'yo ni Lito, katandihan? Wala namang ginawa sa'yo masama. Siraan mo si Patak. Ano namang ginawa sa'yo ng mga yan? Yung mga binabanggit mo, mga nanggagamot ng maayos yan, di naman naninira yan. Kasi yung mga yan, yung binabanggit nito ni Norberto Javier sa mga paninira niya, yung mga tao na legitimate yun na talagang nag-aral ng spiritual at hindi nakikipag-away. Oo, hindi nakikipag-away yun kasi yung mga yun, talagang naging misyonaryo yun ng totoo. Transient missioner. Once kasi na transient missioner ka na, hindi ka makipag-away at hindi ka maninira ng kapwa mo para lang masabi mong may nalalaman ka. Kaya makikilala mo talaga kung sino yung totoo at hindi kasi nandyan yung pag-uugali nilang pangit, no? Yan ang sinasabi ko. Yan, so mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? Binabati ko kayong lahat. Kagigising ko lang ngayon Umaga kasi. Umaga na yan, no? Diba, morning? Ulit. Maga ngayon kagigising ko lang. Kasi mahirap yung maninira ang isang tao sa social media na wala namang patunay. Alam mo, Norberto Javier, sana bago ka manira, maglabas ka muna ng ebidensya. Kasi pag hindi ka naman nakakapaglabas ng ebidensya, puro hearsay ka lang, wala yan. Dito sa chapter dito, lahat ng mga tao dito, kilalang kilala ka, scammer ka daw doon Ikaw yung kasama ng mga round-upper Oo, tapos pagka nakakoleksyon na yan, binubulsa nila yung pera, pinagati-hatian nila. Samantalang ako, hindi naman ako member sa PBMA. Dahil yung bago ko material, hindi naman to nagparehistro sa PBMA. Di ba?
Kasi ang nagpuprograma, ang Diyos, hindi naman ikaw. Hindi ka naman Diyos Norberto eh. Isa ka lang hamak na damulag na demonyong na nagkakalat ng tae sa social media. Opo. Kung sino man po nakakilala dyan kay Norberto Javier, pakireport na lang po yung Facebook account niya para po ma-shutdown, no? At nang hindi na po pamarisan ng kahit sino man. Kasi masisira lang po ang mga samahan ninyo pag pinatuloy nyo po yan sa mga organisasyon ninyo. Lahat ng bagay niyan, pakikialaman niya, pati yung paggawa ng mga ID sa mga tao, pinakikialaman niya. Eh ngayon, kung yung ID gano'n ang presyo sa mga bawat samahan, ikaw ba ang gumagawa? Alam niyo po ba, mahal ang magpagawa ng ID, lalo na yung mga PVC type, kahit yung mga ink natin yan, mga printer, ginagastusan yan. Kaya yung mga tao, nauunawaan nila yung sitwasyon. No? At saka ikaw, Norberto Javier, huwag ka na makikialam sa kapwa mo dahil wala ka namang ambag sa buhay ng tao. Bakit? Ikaw ba nag-ambag sa buhay ni Lito Katandihan? Nung pinagawa ba yung chapter, ikaw ba ang kasama doon sa pagpapatayo sa daw? Wala naman eh. Lahat ng mga proyekto dyan, lahat ng mga ginagastos dyan, pinagsikapan dyan ni Lito at saka ng mga membro sa DAO. O bakit nagagalit ka? Totoo naman talaga eh. Yan namang ginagawa mo, Norberto Javier, kasama ka sa mga round upper talaga doon. Oo, nangunguliksyon ka ng pera tapos tinatakbo nyo. Ngayon, yung nalaman na yung ginagawa niyang kalukuhan sa bawat chapter, tinanggal siya. Ngayon, sinisiraan niya ngayon yung sa international. Yan ang katotohanan. Yung PBMA International na sa Las Vegas na hindi naman lihitimo na nakarehistro, yan ang sasabihin ko sa inyo Marami kasing hindi alam ang mga tao ngayon eh. Tayo, hindi naman tayo tanga para hindi natin malaman kasi ako po ay nakapunta ng United States of America at nag-aral ako dyan, no? At saka kilala ko yung mga taong talagang nakarehistro sa registration sec nandun sa federal sa Amerika. Pag sinearch mo yung barcode nila yan or yung number nila ganyan, lalabas doon. Lalo na kung public lang sila. Hindi lumabas yung PBM International So ganyan yan. Ito naman si Norberto Javier. Tinanggal naman doon sa sama niya na yan. Kasi gumagawa ng kalokohan. Ang lakas pa ng sinasabi mo doon sa social media mo na mabuti kang tao. Paano ka naging mabuting tao kung tinanggal ka at abnormal ka naman? Diba? Ako ang umagang-umaga ngayon, sarap ng gising ko. Dahil marami tayong dapat pang ibigay na mensahe sa tao. Kaya nga mag-ingat kayo doon sa mga round upper na yan. Kasi ang tawag ko sa kanila mga hold upper. Nangunguha ng pera ng mga member tapos hindi naman nire-remit sa pinaka-admin or sa mga pinaka-founder. Ganun ang ginagawa nila. Tapos kami mga founder na walang alam sa ginagawa nila, pinagbibintangan nila. Number 1 yung gawain ni Norberto Javier yan. Nag-aral yan ng pangkukulam at black magic. Kaya lahat ng sinasabi niya, puro pang mamanipulado do sa live niya. Kaya nga dahil dyan sa mga ginagawa niya, nagkaroon siya ng sakit sa pag-iisip. No? Huwag ka mag-alala, Norberto, yung sakit mo sana gumaling na. Yung sakit mo sa pag-iisip. Kasi kawawa ka naman, wala pa naman doktor dyan sa lugar ninyo. Wala pa naman doktor dyan sa lugar ninyo. Kaya lumalala yung sakit mo, magpagamot ka na muna. Kasi hindi gawain ng matinong tao yung naninira ng kapwa na hindi naman niya kakilala at hindi niya naman nakasalamuha. Oo. Yan si Norberto Javier, may sakit po talaga sa pag-iisip yan. Kaya tinanggal sa chapter yan kasi kung ano-ano sinasabi. Dahil kung malusog ang kaisipan mo at wala kang problema sa pag-iisip, bakit mo sisiraan yung isang tao na hindi mo naman kilala? Diba? Ano naman pakialam mo sa organisasyon nila? Bakit ka pumasok? Kung ayaw mo paling patakaran nila, dapat hindi ka pumasok kung ayaw mo paling patakaran nila. Ganun yan. Pumasok ka kasi gusto mong sirain yung programa ng iba't ibang samahan. Kaya mag-ingat po kayo. Delikado ngayon ang panahon. Baka maligaw po kayo ni Norberto Javier. May mga follower pa yan. Sa pilitan pa nga yung 7 nag-like sa kanya. Yung mga nagla-like sa kanya, minomonitor ko na rin yan. Nakasano kayo nasa cybercrime kayo. Huwag kayong mag-alala. Damay-damay ko kayo lahat dyan. Ako pa, hamunin mo, napakabait ko. Pagdating sa mga masasamang ugali mo, papatulan kita. Akala mo di kita papatulan sa mga ganyan-ganyan mo dito sa live? Ayaw mga salita-salita, wala problema sa akin yan. Magsalitaan tayo dito. So, nagamon pa siya. Inom daw kami ng lason.
Pero siya nga, hindi siya uminom ng lason. Ibig sabihin, hindi niya kaya yung sarili niyang iligtas doon. Alam mo, bago ka magamon sa isang tao or sa akin, itestingin mo muna sa sarili mo. Ngayon, pag nakapasa ka doon sa lason na yon, sabay tayo. 'Di ba? Ano, kakasa ka ba? Punta ka na dito sa Taod. Total, bumibiyahe ka naman, 'di ba? At saka mahilig ka makialam sa buhay tsaka organisasyon ng ibang tao, di baba ka dito. Para malalaman natin kung ano talaga yung sinasabi mo. 'Di ba? Mahirap yung maninira ka ng kapwa mo tapos hindi mo naman kilala pala. Lahat na lang ng tao sinabihan mo scammer pag hindi ka nabibigyan ng pera. Ganon yung ginagawa ni Norberto Javier. Kasi ang ginagawa po niyan sa mga loob na organisasyon, isa-isa po niya kinakausap yung mga member at saka chinachat. Hinihingi niya po ng pera yung mga sa tingin niyang kaya niyang pasunurin. O, pag hindi niya po pag hindi po siya nabibigyan ng pera, sasabihin niya, scammer yung tao. At saka nung pakialam mo sa organisasyon, ha? Kawawa nga yung mga taong sinulsulan mo ng mga maling salita, naliligaw ng landas. Akalain mo lahat sila sinabihan mo na ganoon? Di ka ba nahiya sa sarili mo? Ha? Salita-salita ka pa, tignan mo. Yung sarili mo, di mo maayos. Buti na lang ako, simple lang buhay ko dito. Di ba? Yan lang. Tayo, simple lang. Kawawa naman talaga si Norberto Javier, no? Di pa nagagamot yung sakit niya doon, no? Kasi wala pong doktor doon sa kanila, yung espesyalista. Doon sa lugar po nila, walang psychiatrist. Kaya si Norberto Javier, hindi po nagagamot yung sakit niya sa pag-iisip. Kaya ganun po talaga yan. Ang tao, pag may sakit sa pag-iisip, puro paninira ang laman ng kanilang mga bunganga. No? Yan ang katotohanan. Puro laman ng bunganga nila paninira. Hindi sila yung kagaya ng taong positive thinking mag-isip. No? Yan yung mga taong mga anay sa mga sama na tinanggal na naghahasik lang ng kalukuhan. Mag-ingat kayo dyan. So, binabati ko po lahat ng mga taga iba't ibang lugar, no? Especially na kung saan man kayo nanonood today, no? Yan. Marami nagpapakalat dyan ng mga kasiraan. Siraan nila ako, siraan nila ibang tao. Bakit? Nung siniraan nyo ba ako, nag-grow ba yung sama nyo? Hindi, ganun pa rin naman, basura. Di ba? Ano bang gusto nyo palabasin? Na kayo ay tunay at ang pagbabalik ng Diyos ay peke? Hindi pwede yon. Dahil hindi kayo nagpuprograma ng Philippine Benevolent Missionary International or PBMA Association. Hindi naman kayo nagtatag niyan. Dahil ang samahan na yan ay walang nagmamayari kundi Diyos lamang at hindi tao. Yan sa panahon ngayon, mapapaisip ka na lang no? Kapag mabuti kang tao, yan, nandyan yan sila. Nakaabang yan para maninira ng kapwa nila. Kaya nga mag-ingat po kayo pagdating ng panahon. Mag-ingat kayo sa mga nagsasabi sarili na sila ay mabuting tao. Sabi ni Norberto Javier, mabuti daw siyang tao pero tinanggal siya doon sa organisasyon nila. Alam niyo ba bakit? Pangit yung ginagawa niya Kung ano-ano pinagsasabi doon na hindi naman totoo. Nagkakalat na mga chismis na hindi naman totoo. Ha? Manipulation tawag dyan. Kasi kung talagang tunay ka na isa kang misyonaryo, hindi ka magsasalita na masama sa kapwa mo. At saka malagang paalala para malaman po ng lahat. Norberto Javier ay hindi po siya legitimate na serbisyo naming mga spiritual division dito. Hindi po siya talaga nakakilala sa amin at hindi po siya talaga connected sa amin. Siya po'y ordinaryong member lamang na namimira sa mga kapwa niya ka-sister at mga kapwa niya ka-brother, no? Nasa tingin niya kung sino yung kaya niya malalansi. Diba? Ako dito, nabubuhay ako Tapos pagbintangan mo yung kapwa mo ng scammer, para saan? Tapos hindi naman totoo, diba? Doon sa mga nakasalamuha ko, diba? Alam naman nila yan. Wala naman ako pinapangako na ganyan. Alam mo yung tao, magaling gumawa ng pinaghabi-habi na kwento. Or story maker sila. Para mapaniwala kayo doon sa mga kasinungalingan nila. Kaya mag-iingat talaga kayo kasi marami sa inyo maligaw Ayun, kagigising ko lang ngayon Ayun Kita nyo na makagigising lang.
Kasi kanina madaling araw, gising ako. Ngayon, gising akong hapon. Ang pagtulog ko at paggising ko ay hindi kagaya sa inyo. Kung kayo naman ay gising sa or tulog sa gabi, ako naman gising ako sa madaling araw. Minsan, magigising na ako kaunti sa umaga, tapos matutulog ulit ako, ganyan. Kasi, marami po tayong ginagawa dito na spiritual na mga gawain. Yan ang katotohanan. Yan. Basta pag nakita nyo po yung account na Norberto Javier, paki-report po yan. Kasi marami na pala yung mga taong siniraan niya sa iba't ibang samahan. Hindi lang ako yan ang sinisiraan niya, pati yung mga nandoon sa kabilang samahan, no? Yan ang ginagawa niya. Nagkakalat ng baho sa iba't ibang tao na hindi naman niya kakilala. Lahat na lang kakilala niya kahit hindi naman siya kakilala, no? Ako kasi hindi ako nakikipagkaibigan sa mga bakulaw at saka hindi ko naman po kakilala talaga si Norberto Javier. Ni minsan hindi ko pa po yan nakita or minsan hindi ko pa yan nakasalamuha. Yan. Iyan kasi yung tao ni sumasabit. Ano sabi mo sa akin? Yung pagmumukha ko? Ang pakialam mo sa pagmumukha ko? Yung pagmumukha mo nga, bukbukin, hindi mo ayusin. Ha? Ano sabi niya sa akin? Yung pagmumukha ko daw, hindi daw siya maniniwala. Dahil daw ang Adriano, matandaan na. Yun ang pagkakalam mo kasi materialistic kang tao ka eh. Hindi naman spiritual ang pinasok mo. Kung spiritual ang pinapasok mo, malalaman mo, ang Adriano mismo, nagbabago ng itsura. Yan. Ikaw na nga rin mismo nagsasabi na pagka dumating ang panahon, nag-i-insert, nagbabago, di ba? O, ibig sabihin, sa aming pagbabalik, nagbago din ang aming pagkatao. Ganun yan. Eh, hindi ka naman nakakakilala. O, kaya lahat ng ibibintang niyan, kasisiraan. Lahat sasabihin niyan, mapaniwala lang kayo. Pero pansinin niyo yung mga ginagawa niya, hindi magagandang gawain, no? Pansin ko sa video niya, may sakit ata tayo sa pag-iisip eh. May psychiatrist sa amin dito, huwag kang mag-alala. Papagamot kita, pare. Kawawa ka naman. Ha? May sakit ka pala sa pag-iisip kung ano-ano lang ang sinasabi mo sa social media. Tsaka yung parang kasiraan na wala nang patunay. Verbal lang, huwag niyo pinaniniwalaan yan. Isipin mo, si Lito Katandian, sisiraan mo. Ano bang ginawa sa'yo niyan? Ha? Si Patak. Oh. Ano bang ginawa sa'yo ni Patak? Bakit parang galit na galit ka sa mga yan? Eh, hindi ka naman pinakialaman. May inambag ka ba sa buhay nila? Wala naman. 'Di ba? Pero ikaw, Norberto Javier, matunog na ang balita sa'yo na scammer ka. Kasama ka ng mga round upper doon. Ha? Lahat na lang sisiraan mo kahit hindi totoo. No? Maghahamon ka, iinom ng lason, bakit hindi mo kayang uminom mag-isa mo? Kailangan pa ba kitang tulungan? Napakaliit na bagay, napakamababaw. Alam mo, kababawan lang yung ginagawa mo. Kung talagang gusto mong tunay na tagisan ng kalaman, iba yung laban ko talaga, sabihin ko sa'yo. Hindi sa pag-inom ng lason, pero sa tunay na aktwal na gera. Doon mo makikilala ang tunay na Adriano. Hindi sa pag-inom ng lason lang, na mababaw na dahilan. Ako nga, marami akong talento dito, pinakita ko sa social media. Sino pong nakapanood dito yung kabalistik dun sa patalim or sa mga chainsaw? Ha? Tapos nag-walking fire kami. Hindi pa kayo nakakita ng tinatadtad ng bala, di tinatablan Lahat yan mga yan, pinagdaanan ko na yan. Hindi ko naman kasi kailangan po patunayan pa sa mga tao yan. Dahil may mga tao dyan kagaya ni Norberto Javier, wannabe. No? Naghihingi ng patunay pero hindi naman maniniwala. Yan kasi yung utak niya pang demonyo. Yan naman ang ugali ng demonyo. Sirain ang programa ng Diyos. Gawaan niya ng kwento yung taong hindi naman niya kakilala. Ha? Pilingero eh. Oo. Pakilaman mo yung mukha ko. Ano ba problema mo sa mukha ko? Yung mukha mo nga bukbukin eh. Damulag ka pa. Pinakialaman ko ba? Wag mo kong pipintasan. Sasabihin ko sa'yo. Dahil di minsan, ang mukha ko, modelo yan ng Diyos. Hindi ang modelo ng pagmumukha mo na marami ng mga ginawang kalukuhan sa chapter, ha? Hindi ka nga pinapasok sa Dao chapter, alam mo bakit? Kasi alam na ng mga doon, ng mga spiritual, na may gagawin kang hindi maganda. Oo. Kasi si Norberto, papasok yan dun sa mga chapter, tapos magle-lecture-lecture. Wala naman po siyang appointment na siya yung lecturer. Oo, ipapanggap yan siya dyan na
Kita mo yung ID mo, nakalagay, member ka lang. Hindi ka naman nilagay doon appointed as a lecturer. Bakit ka nagle-lecture sa tao? Sino ka? Wala ka namang pirma ng spiritual division. Isang ordinaryo ka lamang member na naninira sa mga tao. Anyway, buti na lang tinanggal nyo yan sa samahan ninyo. Kung hindi, kawawa kayo. Patuloy ang masisira ang samahan nyo. Dito po sa samahan namin, hindi yan nakakapasok dahil di makapenetrate yan dito. Ha? Kaya ikaw, Norberto Javier, kung nanonood ka na ikaw na may problema sa pag-isip, magpagamot ka na sa psychiatrist. Kasi lahat ng sinasabi mo na mga bad words, hindi naman tumugma dun sa tunay na buhay. Ha? Akalain mo, sisiraan niya ako dun sa ibang tao, sisiraan ako sa ganyan. Kawawa naman yung mga tamaliliko mo. Tapos yung mga nirecruit mo, kaugali mo rin basura. Ha? Yan ang sinasabi ko eh. Pinost ko na yan dati pa, yung mga ganitong mga lines ko dati na madaling gumawa ng kwento at ang mga taong naniwala doon, mga Indio, mga walang alam. So, mahirapan talaga sila doon. Kapag ang tao naniwala agad doon sa isang salita, kawawa sila, di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya mag-ingat po talaga kayo pagdating sa mga ganong bagay. No? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya ang lagi po ninyong itatak sa inyong isipan, yung pagiging talagang mabuti. Kasi ang pagiging mabuti, hindi nakikita yan sa ID. Hindi porke may ID ka, mabuti ka na. Hindi, ipakita mo sa gawa. Ang ID ay isa lamang rehistrado yan na patunay na isa kang miyembro sa isang samahan. Hindi yan nagpapatunay na isa kang tunay na mabuting tao, no? Dahil ang pagiging mabuting tao ay nakikita po yan sa gawa, no? Tandaan nyo yan. Nakikita ko po kung sino yung mga nanonood sa akin ngayong araw nito, no? Paki-like sa mga nanonood po ngayon, huwag niyo pong kalimutan na ibahagi po ito sa lahat para lahat ay mabigyan ng paalala at babala tungkol sa tao na ito, no? Kawawa kayo pag naligaw kayo nito, tarantaduhin kayo lahat niyan. Masisira lamang ang inyong mga paniniwala, no? Bakit? Sino ba ang nagtatag ng PBMA? Ha? Sino ba ang original? Diba? Yan ang sasabihin ko sa'yo. Sabi mo, marami kang alam. Ang alam mo lang, katuldok lang. No? Yun ang sinasabi. Katuldok na nga lang yung kaalaman mo. Pinagtatagisan mo pa. Doon sa pinaka may kaalaman na Diyos sa lahat. Ha? Ang Diyos nga, makapagsalat, gusto mong lamangan. Na hindi mo nga kayang malamangan dahil hindi naman ikaw ang nagtatag ng samahan. Ikinokontest mo yung kapiranggot mong nalalaman, no? Doon sa pinakakalaman ng Diyos, gusto mo siyang pantayan? Ay di mo mapapantayan ito. Kahit kailan, ang Diyos ay mananatiling Diyos yan. At ang Diyos kahit kailan, hindi mo malamangan yan dahil yan ang may alam ng lahat. Kaya nga alam ko yung ginagawa mong kalokohan Norberto Javier. Hindi na sa akin bago yan, yung mga gawain ng ganyan. Tinuruan ka na ng demonyo kung paano magsinungaling. Tinuruan ka ng demonyo kung paano gumawa ng masama. Tinuruan ka ng demonyo kung paano ka magsalita ng hindi maganda at mamaliktad ng mga gawain. Alam na ng demonyo yung ginagawa mo at alam na alam niya yan. Yung tinuro niya sa'yo. Dahil dito sa sama ng isang PBMA, walang tinuturong masamang mga pag-uugali or gawain. Yan po ang katotohanan. So binabati ko po lahat, no, lahat ng mga nanonood, no. Hindi ko na po kayo i-mention name, no. Ang malaga po nakapanood kayo today sa akin, no. Kasi kawawa yung mga tao pag nailigaw kayo nito ni Norberto Javier. Nagre-recruit pa po yan ng mga maliligaw. Nagre-recruit pa siya ng mga taong wala namang mga alam. Tapos magugulat ka na lang isang araw, galit na yung tao sa'yo. Dahil nag-recruit nga itong Judas na ito, no. Nagre-recruit, no. Kaya yan, naka-live po tayo today. Sa mga nanonood po sa akin ngayon, no, yun po lang mahalaga kong paalala po sa inyo. Lagi nyo pong itatak sa inyong puso't isipan para hindi po kayo maliligaw. Kasi may mga taong naliligaw ng landas, no. Hindi nila alam yung mga mabuting gawain Hindi porke nagpa-member ka dyan, nagpa-ID ka, ligtas ka na. Hindi. Dahil po ang pagiging mabuti ay nakikita sa gawa. Ang ating mga ID dyan or sa ibang organization man, kung ano man yung mga ID na tatanggap nyo, yan ay patunay lamang na kayo ay rehistrado sa loob ng organisasyon. Yan.
Pero ang tinitignan pa rin doon ng Diyos, yung laman ng puso ng tao. Kung makakagawa ba ng mabuti talaga. Yung gawa ng puso, yung ginagawa niya sa mismong aktual. No? Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, palihim, patago, yan ang titimbangin ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo ginawa yung mabuti, delikado ka. 'Di ba? Delikado yan. Kaya mag-iingat kayo mga anak sa mga taong mga nagpapanggap na kakilalang spiritual division. Pero hindi pala nila kilala itong nasarapan ninyo. Nila. Na ito nagsasalita na ito na pala. Yan. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yun lang. Hanggang dito lamang po. At malagang palala, no, na yung Norberto Javier, pag nakita nyo po yung account niya, no, yan, paki-report na po para ma-shutdown yung account niya, no, nang hindi na po makapag-spread ng mga maling mga balita, no. Mas maganda po magkaisa tayo labanan yung mga taong sinungaling sa social media na naggagawa ng mga kasinungalingan. Yan sila ang sumira ng samahan. Kaya lahat nagkawatak-watak, no. So God bless po sa ating lahat. Kapatid na ninaw. No, mabagal ang signal,